Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Manuel Angko, bumabati sa inyo at patuloy na nagpapasalamat sa patuloy ninyong ah, pag panonood, patuloy ninyong pagla-like at pag-subscribe at pag-share ng video ito ng One Heart Southern Baptist Church sa YouTube TV. Palain kayo ng Panginoon Diyos. Ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy. Atin po namang tatakayin ang Bible Study Lesson number 8 na merong pamagat na ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos sa atin. Sa John chapter 4 verse 23 to 24 ay itinuro po sa atin ng Panginoong Hesus yung uri ng pagsamba na hinahanap ng Diyos sa tao. Ito yung uri ng pagsambang ninanais ng Diyos sa atin. Dapat daw natin siyang sambahin ayon dito. No? Tingnan po natin John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So meron palang ninanais ang Diyos na uri ng pagsamba sa atin. Ito yung hinahanap niya sa atin. Ito yung uri ng pagsambang gusto niya. No? Paano? Dapat daw natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Una po nating ipaliwanag yung pagsamba sa Espiritu. No? Sapagkat sabi nga dito, ito yung ninanais ng Diyos na pagsamba, na uri ng pagsamba mula sa ating mga sumasamba sa Kanya. Yung pagsamba po sa Espiritu, ayon po sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 19, ganito po ang sinasabi. Ito yung pagsamba sa Espiritu. Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 19. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo. Kaya mag-ingat kayong mabuti. Ang mga Israelita nung kausapin ng Diyos sa bundok ng Sinai ay wala silang nakitang anyo. Kaya pinag-iingat sila ni Moises, no? Sabi ni Moises, kaya mag-ingat kayong mabuti. Saan po pinag-iingat? Sabi sa verse 16, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, o ng anumang gumagapang ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ng Yahweh para sa tao. Saan tayo pinag-iingat? Sa yung mga, kasi may mga artist na nabubuhay sa ating kapanahunan, at yung mga artist na yun talagang malikot ang kanilang imahinasyon. Pati paggawa ng Diyos pinasok na nila, no? Sabi rito, sabi ni Moises sa verse 15, mag-ingat kayo na huwag kayong gagawa ng anuman upang sambahin. Ang purpose ng paggawa ay para sambahin yung mga larawan ng mga tao, mga rebulto, o kung ano man, no? Tapos ilalagay sa altar at silalagyan ng kandila at pagdadasalan at kung ano pa ang ginagawa, no? So ang sabi dito, mag-ingat daw po tayo na huwag nating sambahin ng Diyos sa ganung paraan. Sapagkat hindi yun ang nais ng Diyos na uri ng pagsamba. Yung may mga larawan, may mga rebulto, may mga bagay na nahahawakan at nakikita sa iyong harapan. Ang ninanais ng Diyos, kasi pinag-iingat sila ni Moises, dahil nung kausapin sila dun sa bundok ng Sinai, wala silang nakitang anyo. No?
wala silang nakitang hugis ng Diyos, pero naririnig nila yung boses. Ngunit, wala silang nakitang anyo. Yun po yung pagsamba sa Espiritu. Yung sasambahin mo ang Diyos sa wala kang nakikita. Yun ang ninanais ng Diyos na uri ng pagsamba. Magsumamba tayo sa Diyos na walang kaharap na kahit ano. Sambahin natin siya sa Espiritu. Ang Espiritu po ay iba sa multo. Ang multo, nakikita pero hindi nahahawakan. Ang Espiritu, hindi nakikita pero hindi rin nahahawakan, no? Ang sabi dito sa Lucas 24, so titingnan po natin, Lucas 24:36, no? Ipinaliwanag po ni Jesus yung multo, no? Yung karakteristik ng multo. Ang sabi niya rito, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo sa ito sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Ang multo nakikita. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman, buto at buto, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Ang multo, sabi ni Jesus, ay walang laman at buto. Ibig sabihin, walang laman at buto, hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo mahawakan, intangible, pero visible, nakikita mo. Pero ang Espiritu ay invisible na, intangible pa. At yun yung kumausap sa kanila doon sa bundok ng Sinai na ipinaalala ni Moises sa mga Israelita. Kaya ingat kayo sapagkat nang kausapin kayo ni Yahweh sa bundok ng Sinai ay wala kayong nakitang anyo. Kaya mag-ingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan, no? Doon pa lang ay ipinagbawal na ni Moises yung paggawa ng mga larawan na tribulto para sambahin. Sapagkat ito ay nasa 10 utos ng Diyos, no? Ito ay nasa 10 utos ng Diyos. Pinakaunang utos yan. Makikita nyo sa Exodus chapter 20, verse 2 and 6, no? Sa aklat ng Exodus sa Lumang Tipan, ay makikita po natin na talagang ipinagbawal ng Diyos ang paggawa at pagsamba ng mga tribulto, no? Exodus 20, chapter 20, verse 2 and 6. Ang sabi rito, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Anong Diyos yung hindi niya pinapasamba? Sabi rito sa verse 4, liwanag niya. Sabi niya, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa lupa. Bawal na bawal po yan, no? Ipinagbawal yan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang imahen o ribulto ng mga nilalang na nasa langit. Huwag mong gagayahin yung mga nilalang na nasa langit. Ano ba yung mga nilalang na nasa langit? Diyos. Pangalawa, anghel. Di ba? Yan yung mga nilalang na nasa langit o yung mga banal, yung mga santo na nasa langit. Huwag mo silang gagayahin. Huwag mo silang aanyuan. Huwag kang gagawa ng imahen. Pangalawa, hindi lamang yung mga nilalang na nasa langit ang huwag mong gagawa gagawan mo ng imahen, kundi pinagbawal din na gawa ng imahen yung mga nasa lupa para sambahin, kagaya ng tao, yung mga nasa lupa, no? Mga mayayaman, mga maimpluwensyang tao, ginagawa ng rebulto para sambahin. Ipinagbabawal po yan. Yung mga santo, ginagawang santong mga tao, no? Ginagawa silang santo. Anong kapangyarihan? Saan sila kumuha ng kapangyarihan na mag-proclaim, magproklama na maging santo ang isang tao? Diyos lang ang nakagagawa niyan. Pag yung tungkulin ng Diyos, inagaw mo, na ginagawa mong santo yung kapwa mo tao, yan ay pamumusong sa Diyos yan, no? Nilalait mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos lang may kapangyarihang magdeklara kung sino ang kanyang gagawing banal at sinong hindi. Ang tao, walang kapangyarihan yan. Kaya nagugulat ako, bakit may mga agency o grupo ng relihiyon na ang lakas ng loob, no? Ang lakas ng loob na mag-canonize, no? Mag-canonize ng santo.
aling bahay o aling building o aling simbahan dito sa ibabaw ng lupa ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na pagpasok mo doon kapakasalanan ka at paglabas mo banal ka na, no? Ang tanging ang Diyos lang ang nakakapagpabanal sa tao. Ang Diyos lang ang nakakapagpasanto sa tao. Kaya yung mga santo na tao na ginagawa ng kapwa-tao, hindi totoong santo 'yan, no? Ang santo sa Biblia, hindi yung mga rebulto na nasa altar. Ang santo sa Biblia, yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang santo sa Biblia, buhay, hindi patay. Mga buhay, yung mga mananampalataya. Mga santo yan, mga pinapaging banal yan. Roma 5:1, no? Pinawalang sala yan. Pinatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Kaya yan ay banal na. Kaya nga sabi rito, huwag kang gagawa ng anumang imahen na nasa langit, nasa lupa para sambahin, o kaya nasa tubig. No? Ano ba yung nasa tubig? Isda, sirena, kung ano-ano pa, no? Octopus, pating. Huwag kang gagawa, barko, huwag kang gagawa ng imahe para sambahin. At ang sabi sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay silosong Diyos, mapanipuguin ng Diyos. Ang kasalanan, anong kasalanan yon? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasalanan na pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga magulang ay sinisingil ko hanggang sa mga anak niya hanggang sa ika-3 at ika-4 na salinlahi. Down to the 4th generation. Ngunit, ang sabi sa verse 6, ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin. Sino yung mga umiibig sa kanya? Yung sumasamba sa Espiritu. No? Hindi yung sumasamba sa rebulto o mga imahin. Ipinagbabawal po ng Diyos yan. At isa pang problema na ikinagagalit ng Diyos do sa Jeremias chapter 7 verse 16 hanggang 20, no? Jeremiah chapter 7, sa aklat po ng Jeremias chapter 7, nagalit ang Diyos sapagkat ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos na babae at tinawag nila itong reyna ng kalangitan, no? Diyan, Jeremiah chapter 7 verse 16 hanggang 20. Sinabi pa ni Yahweh, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Nagalit ang Diyos sa mga Israelita at sinabihan si propeta Jeremias, Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmamakaawa sapagkat hindi kita pakikinggan. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Huda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Nangunguha ng panggatong ang kanilang mga anak, nagpaparikit ng apoy ang mga kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos-Diyosang tinatawag nilang reyna ng kalangitan. No? Sino ba ngayon yung Diyos-Diyosan ngayon na reyna ng kalangitan? Hanggang ngayon sa panahon natin meron 'yan. Yung reyna ng kalangitan daw, no? Siya raw yung ina ng Diyos, no? The mother of God at laging dinadasalan, no? Yan yung reyna ng kalangitan ngayon. Sabi rito, nagalit ang Diyos diyan, no? Ang sabi niya, naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. Nasasaktan ang kalooban ng Diyos, no? Kapag sumasamba tayo dun sa reyna ng kalangitan. Sapagkat ibang Diyos yun, hindi yun tunay na Diyos. Hindi yun yung Diyos na tinuturo ng Biblia. Kaya nga, walang Diyos na babae. Kung babasahin ninyo ang Hebrew, ang Bible na Hebrew, sapagkat yan po ang original, wala po kayong mababasa na she. Laging ho ang ginagamit doon na article. Yung ho, ang translation po niyan sa English ay he, no? Lalaki. Wala pong feminine. Ang gender po lagi na ginagamit para sa Diyos ay masculine, wala pong feminine, no? Wala kayong mababasa doon na ang Diyos may Diyos na babae. Ewan ko, sana pulot yung ganyang turo, no? Na tapos meron pa, babae yung Diyos, dinadasalan. Babae siya pero tinatawag siyang Ginoo, no? Aba, Ginoong ganito. Saan ka naman nakakita na babae tawagin mong Ginoo? Mali naman yata yan, no? Mali yan, no? Tapos kung sino pa yung lalaki, yung tinatawag na Santa, no? Santa Claus, yan, yung mga ganon, no?
Mali. Mali yung, ewan ko saan natutunan yung ganyang aral. Hindi biblical yan. Hindi yan galing sa Biblia. At ito ang masakit dito. Sa Deuteronomy 32, sa Deuteronomio 32, chapter 32, verse 16, no? Deuteronomy 32, verse 16 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Ang sabi rito, pinanibugho nila si Yahweh, o pinagselos nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya'y pinag-aalab sa pagsambang kasuklam-suklam. Pagsambang kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam sa Diyos ang pagsamba sa ribulto, no? Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya magbasa ho tayo ng Biblia para malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan po magpapalaya sa atin. Ang sabi rito sa verse 16, ulitin ko po, pinanibugho nila si Yahweh. Sino yung nagpanibugho kay Yahweh? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Puot ni Yahweh ay pinag-alab nila. Bakit? Dahil sa pagsambang kasuklam-suklam. Inuulit ko po, ang Diyos po ay meron pong pagsamba na ninanais sa tao. Ano yung pagsamba na yun? Pagsamba po sa Espiritu. Pero pagka sumamba ka sa ribulto, kasuklam-suklam na pagsamba yan. Ang sabi rito sa verse 17, naghahain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga ninuno. So makikita natin dito, ang pagsamba pala sa ribulto ay hindi pagsamba sa Diyos, kundi pagsamba sa demonyo. Hindi po ako may sabi niyan, ang Biblia po. Basahin niyo ang Biblia, malalaman niyo ang katotohanan. Ang sabi rito, ang pagsamba sa demonyo ay pagsamba sa ribulto, sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba sa demonyo. Ulitin po natin sa unang Korinto. Ano po ang sabi ng unang Korinto, G's? No? 1 Corinthians chapter 10. Ganito po ang sinasabi, no? 1 Corinthians chapter 10. Verse 19 hanggang 20. Ito po ang sinasabi ng Bible. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. So, pagsamba talaga sa demonyo, ang pagsamba sa ribulto, no? Makikita natin mga minamahal. Huwag po kayong magagalit sa akin. Basahin niyo po ang Biblia niyo. May Bible naman kayo dyan. No? Basahin niyo po yung mga sinasabi kong verse. Kalkalin niyo yan. Tingnan niyo kung tama o mali ang sinasabi ko. Doon po sa pangangaral ni Pablo sa Berea, ay habang nangangaral po siya, sinasabayan po siya ng mga taga Berea, nagbubuklat din sila ng Biblia. At tinitingnan lang sa Bible kung totoo nga yung sinasabi ni Pablo. No? Ngayon, kung gusto niyo pong tularan yung mga taga Berea, habang kayo po ay nakikinig sa akin, buklatin yung Bible nyo. Tingnan nyo kung nasa Biblia nga o ginagawa-gawa ko lang itong mga verse na ito. Inuulit ko, Deuteronomy 32, verse 16 hanggang 17, pagsamba sa demonyo, ang pagsamba sa ribulto. 1 Corinthians chapter 10, verse 19 to 20, pagsamba sa demonyo, ang pagsamba sa ribulto. Hindi Diyos ang sinasamba mo. Akala mo ang Diyos ang sinasamba mo, nagkakamali ka, kapatid. Kaibigan, sabi ng Bible, sumasamba ka sa ribulto kapag ka ang pagsamba na ginagawa mo ay hindi sa Espiritu. Ang pagsamba sa Espiritu ay walang kaharap na anuman. Walang kaharap, walang nakikita. Sabi nga ni Pablo, ni Moises, mag-iingat kayo dahil nung kausapin kayo ni Yahweh sa bundok ng Sinai, wala kayong nakitang anyo. Kaya mag-iingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan para sambahin ng mga ribulto, ng mga nabubuhay sa langit, nabubuhay sa lupa, at mga nabubuhay sa tubig. So, ang isa pa po ay ipinagbabawal po ng Diyos na magdasal tayo sa mga ribultong ito. Exodo 23:13. Exodo 23:13. Buksan niyo po ang inyong Bible sa aklat ng Exodo 23:13.
13. Ganito po ang sinasabi. Chapter 23, verse 13. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko. Anong sabi ni Yahweh? Anong sabi ng Diyos? Pakinggan daw nating mabuti itong mga sinasabi niya. Huwag kayong mananalangin. Huwag kayong magdadasal sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Diba? Marami ako nakikita dyan, nagdadasal na sa rebulto, binabanggit-banggit pa paulit-ulit yung mga pangalan. No? Ang pangalan pa naman na binabanggit, Ginoo, pero babae yung tinatawag. At sabi rito, huwag daw tayong magdadasal sa mga rebulto. Ayaw ng Diyos na magdasal tayo sa mga rebulto. Anong verse ito? Exodo 23:13. Kalkalin nyo ang Bible nyo. At 1 John chapter 5 verse 21. Ano po ang sabi? Unang Juan 5 chapter 5 verse 21. Ganito po ang sabi ng Bible. Chapter 5 verse 21. Unang Juan 5:21. Ang sabi rito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo pinalalapit dyan. Huwag tayong lalapit sa mga yan. Naalala ko nung maliit pa ako, sinasama ako ng nanay ko doon sa isang simbahan. At pagdating doon, pumupunta kami sa likuran. At lumalapit kami doon sa puon na nasa altar at pinapahiran pa po ng panyo yung paa, no? At ipinupunas po sa ganun po. Pero sa Bible, ang sabi, lumayo kayo, huwag kayong lalapit. Lumayo kayo sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Bakit tayo pinalalayo? Ang sabi po sa Habakuk, no? Sa aklat po ng Habakuk, chapter 2, kung meron po kayong Biblia, sa aklat po ng Habakuk, no? Uh, 929. Chapter 2, Habakuk chapter 2, verse, ito po ang sabi, no? Chapter 2 verse 18 ng Habakuk. Chapter 2 verse 18. Ang sabi po, ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at tagapagturo ito ng kasinungalingan. Sabi rito, no? Ang mga Diyos-Diyosan daw o mga rebulto ay ginawa lamang ng tao at pawang kasinungalingan ang itinuturo nito. Hindi ito nagtuturo ng katotohanan. Puro kasinungalingan tungkol sa Diyos. Wala itong itinuturong katotohanan sa Diyos. Hindi ganyan ang itsura ng Diyos. Iba-iba mukha ni Kristo, no? May nognog, may maitim, may sunog, may Kristong maliit, no? Hindi ganyan ang tinuturo ng Biblia. Kasinungalingan yan, no? Ang itinuturo niyan ay kasinungalingan. Bakit kasinungalingan? Kasi demonyo nandyan eh. Sabi ng Bible, demonyo ang nandyan. Pagsamba sa demonyo yan. Kapag hindi yan ang uri ng pagsambang hinahanap ng Diyos. No? At sabi sa Isaiah 30:22. May Bible po kayo, no? Huwag niyo sayangin yung Bible niyo. Basahin niyo ng basahin yan. Yan yung malalaman ng katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Isaiah chapter 30 verse 22. Sabi rito, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak, ginto, kahoy, at ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, lumayo kayo sa akin. No? Pinapabasura na ng Diyos yan. Kaya pag may pumutpot na truck sa may lugar nyo, sama nyo na yan.
no? Okay, matakot yan dahil ipinagbabawal niya ng ano. Ipinagbabawal po yan ng Diyos, no? Huwag niyong sabihin, ay baka parusahan ako ng Diyos. Hindi ka ho parusahan ng Diyos, pagpapalain ka pa, no? Dahil lumipat ka sa tamang pagsamba. Yung uri ng pagsambang hinahanap ng Diyos sa Espiritu, no? Mas lalong parusa ang aabutin mo kung aalagaan mo yan dyan sa bahay mo. At dadalawin ka pa ng maraming masamang espiritu, no? Marami ka pang makikita sa bahay mo na kakaiba habang nandyan nakatira yung mga rebulto na yan, no? Kasi pinamamahayan niya ng masamang espiritu. At sa Isaiah 37 verse 19, chapter 37 verse 19, ang sabi rito ay ganito po. Sinunog nila ang mga Diyos-Diyosan sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay. Ang linaw ng Bible eh. Sinunog nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan sapagkat ang Diyos-Diyosan nila ay hindi tunay. Mga bato at kahoy lamang na gawa ng mga tao. Yun po, no? Gawa lang ng tao yan. At ito pa po, masaklap, no? Isaiah chapter 40 verse 4. Isaiah 40 verse 4, no? Tundan niyo po ako, yung mga tinuturo ko sa inyong mga Bible diyan, chapter 40 verse 4, no? Sabi rito, Isaiah 44. I'm sorry, Awit 44 pala. Awit 44. Ganito po ang sinasabi. Awit 40 verse 4, no? Sabi rito ay ganito. Mapalad ang taong kay Yahweh ay may tiwala at sa mga Diyos-Diyosan hindi dumadapa, no? Hindi sumasama sa mga nagsisimba sa mga simbahang nagkalat ang Diyos-Diyosan o nagkalat ang rebulto. Wala po akong babanggitin pangalan ng simbahan, pero alam nyo na yan kung ano yan, no? Mapalad ka daw pag hindi ka nagsisimba dyan, no? Sabi dito ay Isaiah 44. Basahin nyo ang Biblia nyo, buklatin nyo, malalaman nyo ang katotohanan. Mapalad daw ang taong kay Yahweh ay tiwala at sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, hindi dumadapa, hindi sumasamba. At lalo na hindi sumasama o hindi nagsisimba sa mga simbahan na punong-puno ng mga rebulto. Yun po sabi rito sa Isaiah 44. So, yun po ang nais ng Diyos na pag hindi ka rin nagsisimba sa ganung klase ng simbahan, mapalad ka. Kasi ang paraan ng pagsamba mo sa Diyos, direkta sa Espiritu. Hindi ka na dumadaan sa mga rebulto. No? Kasi saan natin nakuha yung ganyang kaisipan? Yung sa mga pag lumalapit tayo sa gobyerno, dadaan muna sa mga Arifores. Dadaan muna sa mga, kung gusto mo pumunta kay presidente, makikiusap ka muna kay sa mga gabinete niya, no? Sa mga sekretary niya. May dadaanan ka muna bago dumirekta kay presidente. O kaya kahit kay mayor, ganun din. Dadaan ka muna sa sekretary o kaya sa mga councilors, sa city councilors. Dadaan ka muna dyan bago ka makarating kay mayor. Ang dami mong dadaan ng proxy, no? Pero sa Diyos, hindi mo na kailangan ng proxy. Direkta na. Direkta ka na sa Diyos. Hindi mo na kailangan ng secretary. Hindi mo na kailangan ng mga councilors. Direkta ka na sa Diyos. Hindi mo na kailangan ng mga santo. No? Direkta ka na. Ang pagsamba sa Diyos ay direkta na. Wala ka ng kaharap na anuman, no? Direkta ka nang magpapasalamat sa Diyos. Direkta ka nang magpupuri sa kanyang kataas-taasang pangalan. Alisin natin yung konsepto na bulok na sistema na ginagamit sa gobyerno, no? Na paglapit sa Diyos. So, nais ng Diyos pagsamba sa Espiritu, hindi pagsamba sa mga nakikitang kung ano man dyan, no? Dumirekta ka sa Kanya sapagkat ito ang hinahanap niya sa mga sumasamba sa Kanya. Ito ang hinahanap niyang uri ng pagsamba, yung sasamba sa Kanya sa Espiritu. At pangalawa, ano pa yung isa? Kasi dalawa yung hinahanap niya sa pagsamba Yung pagsamba sa Espiritu at pagsamba sa katotohanan. Ano naman yung katotohanan?
Naipaliwanag ko na sa inyo yung pagsamba sa Espiritu. Yung pagsamba naman sa katotohanan ito ay sinasabi dito sa John chapter 17 verse 17, Juan 17:17. Ganito po ang sabi ng Bible. John 17 verse 17. Ang sabi dito, ibukod mo sila, ihiwalay mo sila, italaga mo sila, ibukod mo sila, ihiwalay mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ano po yung katotohanan na binabanggit dito sa verse 17? Ang katotohanan po na binabanggit dito ay ang salita ng Diyos. Ano po ba ang salita ng Diyos? Ito po yun, Biblia. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. So, ang sabi doon sa John 17:17, italaga mo sila sa Bible. Ibig sabihin, sa Bible sila kumonsulta. Sa Bible sila tumingin para malaman nila ang kalooban mo. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Kung anong uri ng pagsamba ang kanyang hinahanap? Konsultahin mo ang Bible. No? Sa Bible mo malalaman at ituturo sa iyo ng Bible kung ano ang uri ng pagsamba hinahanap ng Diyos. Gusto ng Diyos, sabi doon sa John chapter 4, kababasa lang natin kanina, John chapter 4 verse 23 and 24, ganito, no? Ulitin ko po sa inyo. John chapter 4 verse 23 and 24 ay ganito, no? Subalit dumarating na nga ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya. Yung mga tunay na sumasamba, kasi may mga peking sumasamba eh. Pero yung mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya mga minamahal, simula po ngayon, lagi na tayong magbabasa ng Bible sapagkat ang nais ng Diyos, yung ating paglapit sa Kanya, yung ating pananampalataya sa Kanya, dito nakabase. Hindi po sa sabi-sabi. No, ayaw ng Diyos nung pananampalataya na bunga ng minanang aral galing sa mga ninuno. Yung nakagisnan ba? Tingnan niyo po sa Mateo 15, no? Ganito po ang sinasabi ni Jesus. Si Jesus mismo. Kung sumasampalataya ka kay Jesus, pakikinggan mo ito. Sapagkat si Jesus mismo nagsabi nito. Mateo, hindi mo pwedeng paghiwalayin si Jesus at ang kanyang salita. Sabi rito sa Mateo 15, no? Ganito po ang sabi. Matthew chapter 15, verse 1. Umpisa natin dito sa sa verse 3. Ang sabi ni Jesus, sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Marami po kasing sumasamba sa Diyos, ang basehan ng kanilang pagsamba, tradisyon, hindi Biblia. Yung paniniwala ng tradisyon, ng kultura na kanilang kinagisnan. Mali po yun. Pagka ganun po ang uri ng pagsamba, hindi po yun ang tamang pagsamba. Sapagkat ang tamang pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan. Yun yung hinahanap ng Diyos na uri ng pagsamba. Pag sinamba mo siya sa katotohanan, sa kanyang salita, yun po ang katanggap-tanggap sa Diyos na pagsamba. Sambahin mo ang Diyos ayon sa Biblia. Biblically, ayon sa Bible, no? Huwag mo siya sambahin sa tradisyon na kinagisnan mo, kinamulatan mo. Sabi nga rito sa verse 6, winawalang kwenta ninyo ang salita ng Diyos, no? Winawalang kwenta ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang katuruan, yung minana mula sa mga magulang, hindi galing sa Bible. Yung ipinasa lang ng magulang pinasa sa anak pinasa sa sa anak niya. Ganon, pasa-pasa. Ang tawag doon ay hearsay o traditional faith, yung minanang turo, no? Pasa-pasa. Ang sabi rito ay mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah sa inyo, ang paggalang
Sa akin ang bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Walang kabuluhan, walang kwenta. Gusto mo magkaroon ng kwenta ang pagsamba mo sa Diyos? Sambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan. Dahil ang hindi sumasamba sa ganung paraan, walang kwenta ang kanilang pagsamba. Sabi dito sa verse 9. Walang kabuluhan, walang kwenta ang kanilang pagsamba. Bakit? Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Hindi galing sa Bible. No? Kaya mga minamahal, ngayon pa lang sina-challenge ko na kayo, no? Sambahin natin ang Diyos doon sa uri ng pagsambang gusto niya. Hindi po tayo dapat masunod kung paano natin dapat sambahin ang Diyos. Hindi po tayo. Dapat po sundin natin yung kalooban niya. Kaya nga sinasabi lagi ni Jesus, not my will, Father, but thy will be done. Ang kalooban mo ang dapat na masunod, hindi ang kalooban ko. At itinuro din niya dun sa Matthew chapter 6, verse 6, na sinabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, sundin nawa ang loob mo dito sa lupa, gaya ng pagsunod ng mga tagalangit sa iyong kalooban. Ang gusto ng Diyos, sundin yung kanyang kalooban. Hindi yung sarili nating kalooban. Hindi yung sarili nating paraan. Yung paraan ng Diyos ang hanapin natin. Yung nakalulugod sa Kanya. Yung approve sa Kanya. Yung itatams up Kanya. Yung uri ng pagsamba mo, gaganyan ng Diyos sa'yo. No? Kaya, ngayon pa lang po, ako patuloy na nagpapaalala na sundin natin kung anong tinuturo ng Bible. Sapagkat ganito pa ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ikalawang Timoteo 3:16 po. Ikalawang Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Sabi rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano yung kasulatan? Biblia. Ang lahat ng Biblia, ang kabuuan ng Biblia, ang 66 books ng Bible ay kinasihan ng Diyos, no? Sabi rito, kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Mga minamahal, muli po, Pastor Manuel Ang nagpapasalamat po sa inyo at patuloy na nagpipray na ang pagpapala ng Diyos ay idaloy niya sa inyong sambahayan. Maraming salamat po.